Meron tayo ngayong customer na nagpapagawa ng kanyang system unit. Bali, ang problema itong system unit niya is no power. So, i-check natin to. Posibleng pwedeng power supply. So, check muna natin kung talagang no power nga. So, open natin. Bali, ang kanyang system unit is Ryzen po ito. So para sa akin hindi masyadong maganda yung pagkaka-setup ng kanyang system unit. Kita naman natin, no? Diba? Napaka-alikabok po ng kanyang system unit. So hindi po nami-maintenance. So sa mga naka-Ryzen po dyan, pagka bumili po kayo ng inyong system unit, maintenance din po. Kailangan po na may maintenance po ang mga ganitong klase ng system unit dahil ang Ryzen po is madali mag-init. Kita naman natin po napakaraming alikabok sa kanyang fan. Ayun po, naging lupa-lupa na to. Ito po. So testing muna natin kung talagang no power para malaman natin bago natin palitan ng power supply. So ito, press natin, wala talaga. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang system unit. Try muna natin sa power supply, testing muna natin. So ito yung power supply natin gagamitin. Ito rated 500 watts. Try natin i-test sa kanyang motherboard. Kapag ganito po ang setup ng inyong system unit, lalo na kung naka-Ryzen po kayo, is kailangan nyo pong i-maintenance, kailangan po linisin kasi wala pong gaanong pan ito. So madaling mag-init, madaling matuyo ang thermal paste. Malamang yung thermal paste po nito tuyong-tuyo na rin. 100% po yan dahil napakarami na pong alikabok. So testing po natin muna yung kanyang power supply para malaman natin kung power supply lang ang problema. Ito po, nag-open. So positive tayo sa power supply. So tingnan natin kung may boot. Saksak tayo ng keyboard. Dito malalaman po natin kapag may boot, kapag umiilaw yung numlock. Ito. Okay po, goods po yan. So ibig sabihin power supply, para sigurado po tayo. Saksak na rin po natin sa monitor. Kapitan po natin ng HDMI sa monitor. Ito. Okay. Check po natin. Bali, try nating operan din si customer. Napalitan na rin po yung casing niya na medyo maganda-gandang klase. Yung maraming pan kasi itong system unit niya is Ryzen. So, yan. Okay, ito po. Nag-display na. Ibig sabihin, okay na to. Kaya patayin. Palit na rin po ng casing to. So, yun ang in-offer ko kay customer. Okay naman sa kanya. So, kasi ganitong klase is kailangan po talaga. Tinaman po, yung pati yung RAM niya, napakaalikabok na po. So, kailangan talaga nitong ganitong Ryzen. Kasi mainit po ito. Kaya hindi ako masyadong sa Ryzen. Napaganda po ng Ryzen pero kailangan po ng maintenance. Lagi ng linis. And yung ganito is dapat medyo okay ng casing. Hindi ganito, napakaliit po ng panito. Tapos sa ilalim pa ata nakalagay. So mga ganitong setup, kailangan po tempered glass na po tayo. Para nakikita po natin kapag madumi na ang system unit. Kung kaya naman po ng budget natin, so wag na po tayo magtipid kaysa masiraan po tayo ng gamit. So imbis na okay yung gamit natin, nasisira na. So ito atin munang linisin. Makita nyo po, napakadaming alikabok na naipon sa kanyang motherboard. So check rin po natin yung thermal paste po nito. Ipapakita ko po sa inyo, malamang po ito yung tuyo na. So ito po is kasama na po ang maintenance. Libre-linis na po. So lagyan na rin po natin ito ng thermal paste. So ganito po tayo sa mga nagpapacheck po ng computer sa amin. So inaayos na po natin ang lahat.
Ito, power supply lang po ang problema nito, pero ito damay na po lahat, pati itong RAM. Naipuna na rin po ng alikabok. So yun, linisin natin ng maayos to. Lahat ng mga natirang alikabok sa motherboard, tanggalin po natin. Then, tingnan na po natin ngayon itong processor nito. So, ito po natin. Tuyo na po yung thermal paste nya. So, yung thermal paste po nito is napakalaking tulong dahil siya po yung nagkocontrol ng init. Hindi mag-overheat yung ating computer. Yan po, tumigas na po yung thermal paste. Kitang-kita nyo naman po. Ito po, tigas na. So, lalagyan na rin po natin thermal paste to. Then, palit casing para maganda makikita po agad nila kapag madumi na. Itong ganito po kasing klaseng setup ng system unit is di nyo naman po makikita yung loob kung madumi na. Kundi kailangan po talagang baklasin. So, yung ganitong system unit is siguro mga monthly po kailangang maintenance ang ganito. Dahil wala pong labasan po ng alikabok. So, nahigop niya is na-stuck lang sa loob. Ito po nalagyan po na natin ng thermal paste. So yun, makikita nyo po yung heatsink pan niya. Wala na po kayo makikita dyang alikabok. So natanggal na po natin yung mga alikabok niyan. Makinis na rin ulit, parang bago. Ito po. Ibalik na lang po ulit natin. Then ilalagay na po natin ito sa panibagong casing na. Ito na po yung casing na i-offer natin kay customer. So, kita nyo lang po, napakaganda. So yung ganito pong setup ng system unit is napakaganda. Napakalaking tulong po nung mga pan po niyan. Kasi siya po yung nag-ano ng co-control po ng init. And then, tempered glass, makikita nyo na po pag madumi na. Kailangan na pong linisan ang inyong system unit. So ayusin lang po natin. And kabit natin lahat ng mga dapat ilipat sa casing na ito. Ikita po natin mamaya yan. Napakaganda po sapagkat napakaluwag na po ng kanyang lagayan. Ito po yung hard disk nya. Lagay natin sa tamang lagayan. Sa ilalim lang po ito nakalagay, malapit sa power supply. So sa mga may system unit po dyan is kailangan nyo pong i-maintenance ang inyo pong mga computers. Hindi po pagka binili nyo is gamit lang po ng gamit. So mas malalakihan po kayo ng gastos nyan. Kailangan po ng maintenance. Ito po yung kanyang power supply na ngayon. So ito po yung kapalit nung sira nya. Prorated po yung ilalagay po natin sa kanyang system unit. So ito po yung mga pan na ilalagay natin. So napakaganda po ng setup ng ganito. Lalo na po sa mga ganitong Ryzen. Naka Ryzen po kayo, required po yung ganitong setup dahil sa init po. Mainit po ang Ryzen. So hindi naman po ako Ryzen user kasi ako po Intel po talaga. So napaganda po ng Ryzen, napaganda po ng performance. Yun nga lang po kailangan pong i-maintenance. Laging malinis, laging may thermal paste. Kasi po ang bibigay po sa inyo dyan is yung motherboard. Dahil nag-overheat. Madali pong matuyo yung thermal paste niyan. Kailangan po laging palitan. So ito malapit na po nating maayos. Kunting-kunti na lang. Shout out po sa customer na nagpagawa po sa atin ng kanyang system unit. Ito na po yung ginawa po natin sa inyong system unit. Maraming salamat po sa mga iba po dyan na gusto magpa-maintenance sa kailang computers. PM lang po sa aming page. Kailangan po ma-maintenance sa mga computers lalo po sa mainit na panahon. Nakikita nyo, bigla na lang pong uusok yung computer nyo. Ito po, goods na po. At testing po natin.
So may power and yung pan, umiikot na rin. So yung tatlong pan sa huli, nasa harap, napakaganda po niyan, pasok yung hangin and then lalabas po sa kabila. Ito. Napakaluwag pa po nung loob. Di gaya sa luma niyang casing. Kita niyo, napakaluwag pa po. Lalo na pag hindi maayos yung pagkakalagay ng mga cable sa loob. Ayan, nakakahinga na po ng maayos to. Kaya, kitang-kita nyo kapag madumi na. Yun po yung purpose na napakaganda po kapag naka-tempered glass po yung system unit nyo. So, itong taas po na ito is bukas rin po ito. Hindi po siya kulob na kulob. Ito. Napakaganda po ng casing na binigay po natin kay customer. So, yun. Ito po. Okay na po ito. Naka-open na. Thank you po kay Ma'am Elaine Shapno.